Tumayo muna ang lahat sa isang panalangin at pamumunuan tayo ng process. Classmates, are ready to pray? Yes, we are. Panginoon namin Diyos, patnubayan mo kami sa araw na ito. Patuloy mo po kami gabayan upang lahat ng aming tungkulin ay aming mapagtanan. Tulungan mo kami sa mga asya na aming ginagawa. Pagpalain mo po ang aming mga guro sa amin ang siyam na tulong. Pagpalain mo rin ang mga magulang namin sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ang lahat ng ito ay aming sinasabi sa mga Panginoon. Amen. Good morning, ma'am. Bago kayo umupo class, ay ayos muna ang inyong mga upuan at sunutin ang basura sa ilalim nito. Meron bang lumiban sa klase? Wala. Salamat at kumpleto kayo. Okay. Kamusta kayo class? Okay lang. Malapit na ang ikalawang markahang pagsusulit. Handa na ba kayo? Hindi. Ano ang mga ginagawa niyong paghahanda? Pagkokopya sa kwaderno? Pagkokopya sa classmate? Noong nakaraan ay pinag-aralan natin ang tungkol sa digmaang Peloponnesian. Ano ang mga mahalagang pangyayari noon sa digmaang Peloponnesian? Sino ang makapagbibigay? Francis. Tama ba siya, class? Magaling. Noong digmaang Peloponnesian, pagkatapos ng digmaan ng Greece at Persia ay itinatag ang Delian League. Ano pa? Syra. Itinatag ang Peloponnesian League na pinamumunuan ng Sparta, Corinth, Thebes at Argos upang kalabanin ang Athens. Magaling. Itinatag rin ang tinatawag na Peloponnesian League kung saan nagsama-sama ang mga lungsod-estado tulad ng Sparta, Corinth, Thebes at Argos upang kalabanin ang Athens. Meron ba kayong gustong idagdag? Mga katanungan or gustong linawin bago natin sa ating araling tinalakay? Wala na po. Sigurado? Oo. Kung gayon ay pumunta na tayo sa ating gawain sa araw na ito bago natin buksan ng formal ang ating bagong aralin. Meron akong inihandang mga nakagulong letra. Isaayos ninyo ang mga ito upang malaman natin ang mga nilalaman. Magtaas lamang ng kamay ang mga gustong sumagot. Naiintindihan? Opo. Una, Jonaville, Pilikpilis.
tulad ni Plato, Socrates, Aristotle, Pythagoras. Saan nyo narinig? Science? Ano pa? Aralpan. Aralpan. Saan pa? Matematika? History? Magaling. Ang mga sumusunod na pangalan, class, ay pangalan ng mga mahalagang tao na may malaking ambag sa malawakang pag-unlad ng larangan ng politika, sining, agham at literatura sa Athens na siyang pag-aaralan natin ngayong araw. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa ginintuang panahon ng Athens. Bakit kaya ito tinawag na ginintuan? Gawa sa ginto? Cyril? Walang ideya? Class, tinawag itong gininto ang panahon ng Athens dahil ito ang panahon na umusbong ang sining, agham, literatura at politika sa Athens. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga tao na may kinalaman o malaking ambag sa Athens. Una ay si Pericles. Narinig niyo na ang pangalang Pericles noon? Si Pericles ay isang tanyag na leader ng Athens. Siya ang nagtaguyod ng reforma ng demokrasya. Susunod, si Thucydides. Narinig niyo ang pangalan niya? Si Thucydides naman ay kilala bilang isang historiador na siya nagsulat ng Akdang Anabis at siya ay naging guro o siya ay naging mag-aaral ni Socrates. Susunod ay si Homer. Si Homer naman ay isang sikat na manunulat na may mga klasikong akda tulad ng Iliad at Homer. Sino ang mga nakapanood ng pelikula tulad ng The Odyssey? Sure? Kamusta naman ang mga nakapanood naman ng The Fall of Troy? Maganda po. Masaya. Ang mga sumusunod, ang Iliad at Odyssey, guys, ay tungkol sa mga naging digmaan sa Greece noong unang panahon. Ang susunod ay si Plato. Si Plato naman ay itinuring na isa sa pinaka-maimpluwensyang tao sa kasaysayan ng kanlurang filosofiya. Siya ang may akda ng The Republic. Si Aristotle ay naging estudyante ni Plato. Siya rin ay may ambag halos sa lahat ng larangan ng kaalaman tulad ng filosofiya, lohika, etika at siyensya. Siya ang may sulat o may akda ng politics. Susunod ay si Socrates. Siya ay isang filosofo na nagpakilala ng Know Thyself at Socratic method. Siya ay naging guro ni Plato. Next ay si Phidias, isang sculptor na siyang gumawa ng estatwa ni Athena at ni Zeus sa Olympia. Si Charis naman ang siyang gumawa ng Colossus of Rhodes. Si Praxiteles ay kilala sa kanyang mga eskultura na gawa sa marmol. Isa sa kanyang kilalang gawa ay ang Aphrodite of Cnidus o estatwa ni Aphrodite. Si Herodotus naman ay kilalang ama ng kasaysayan dahil sa kanyang mga akda at pamamaraan sa pagsulat ng kasaysayan. Si Hippocrates.
isang Greek na manggagamot. Siya ay kilala bilang ama ng medisina. Oh. How about kay Pythagoras? Dailin. Narinig mo na ba ang pangalan niya sa ibang subject? Si Pythagoras class ay isang pilosopo at isang matematikong kilala sa kanyang teorya ng numero tulad ng Pythagorean theorem na may mahalagang kontribusyon sa larangan ng geometry. Susunod ay ang mga tinatawag na sophist. Class, ito ay ang mga grupo ng mga guro na siyang nagtuturo tungkol sa retorika, logistika, at etika. Si Thales naman ng Miletus ang siyang isang pilosopo na naniniwala. Pag sinabing pilosopo, philosopher, siya ay naniniwala na ang sandaigdig ay nagmula sa tubig. Maging ang larawan ng arkitektura ay nakilala rin ang mga Greek. Kahanga-hanga ang mga arkitektong mga templon o may tatlong estilo. Kung makikita ninyo sa larawan, nandyan ang Doric, Ionic, at Corinthian. Isa sa pinakamandang halimbawa ng magandang struktura sa Athens ay ang Parthenon na gawa sa marmol sa templo na matatagpuan sa Acropolis sa Athens. Tanong. Sa lahat ng ambag ng Athens sa iba't ibang larangan, alin sa mga ito ang may pinakamalaking epekto sa kasalukuyang panahon? Sa tingin nyo, sa anong larangan? Tulad ng politika, sining, matematika, agham, at literatura, ano ang may pinakamalaking epekto sa kasalukuyang panahon? Politika? Politika dahil merong demokrasya sa Pilipinas. Ano pa? Jade? Medisina? Medisina dahil sa meron tayong mga doktor sa kasalukuyang panahon. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ngayon, magbilang kayo ng 1 hanggang 2 at igrupo ninyo ang inyong mga sarili. Jairel. 1. 2. 1. Saira. 1, 2, 2, 1, 1, 2. Igrupo ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, nakagrupo na kayo, ay kumalaga kayo ng isang leader na siyang magsusulat at isang tagaulat na siyang sasagot or magprepresenta ng inyong mga ginawa. Mula sa ating pinag-aralan tungkol sa ganito ang panahon ng Athens ay buuin ang talahanayan ng mga ambag ng Greece sa iba't ibang larangan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa paghahanda. Magbigay lamang ng 2 hanggang 3 larangan at ilagay ang ambag at kahalagahan nito. Class, gamitin ninyo ang Manila paper na binigay ko sa inyo at ito ang marker.
Sining at eskultura. Pagdisenyo ng Parthenon at mga eskultura, kabilang ang statwa ni Athena. Nagbasita sa sining at arkitekturang Griego na nagsilbing simbolo ng relihiyon at kultura ng medisina. Naging isang etikal na lugar para sa mga naggatag ng mga batayan para sa medisina ay ginagamit sa modernong panahon. Natuklasan ang konsepto ng nagbigay ng pundasyon sa geometry at mga matematikal na prinsipyo. Magaling. Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang grupo. Ngayon naman ay tutungo tayo sa presentasyon ng ikalawang grupo. Naglalagayaan sa pag-ispong ng demokratikong pamahalaan at nagsilbing modelo ng pamamahala sa buong filosofiya. Naging paraan upang tuklasin ang katotohanan at kabutihan at naging batayan ng siyentipiko na pag-iisip na naghahanap ng tamang realidad at kaalaman. Ang nakapag-ambag sa larangan ng logika, ideologika at nagsilbing batayan o idea gamit ang metodo na gamit sa modernong agham. Magaling. Bigyan natin ng 5 palakpak ang pangalawang grupo. Sa kabuuan class, ang ating pinag-aralan ay ang ginintuang panahon ng Athens ay isang yugto sa kasaysayan na Athens kung saan ang lungsod ay nakaranas ng pinakamataas na pag-unlad sa aspeto ng politika, sining, agham at literatura. Pinangungunahan ito ni Pericles na siyang nagsulong o nagpalawak ng demokrasya at reforma sa pamahalaan. Ang sining at arkitektura ay lumago hanggang ngayon ay itinuturing na pamana ng klasikal na panahon tulad ng Parthenon. Sa filosofiya, lumago ang ideya ni Socrates, Plato, Aristotle na naglatag ng mga batayan na makabagong panahon. Umusbong ang literatura na pinangunahan ni Homer na siya nagsulat ng Iliad at Odyssey. At umusbong din ang agham at matematika sa pamumuno ng kinikilalang ama ng medisina na si Hippocrates at Pythagoras na siyang kinilalang bumuo ng Pythagorean theorem. Sa kabila ng mga pagsubok ng pamana ng Athens sa demokrasya, sining at filosofiya ay patuloy na nagkakapekto sa kasaysayan ng makabagong sibilisasyon. May tanong? Kumuha kayo ng kalahating papel at sagutin ang mga sumusunod. Merong 2 katanungan lamang at ito ay tig-5 puntos kada
bumiro. Handa na ba ang lahat? Unang tanong. Ano ang epekto ng kabihas ng Greece sa kasalukuyang panahon? Pangalawa. Pangalawang tanong. Paano nakatulong sa inyo ang pag-unlad at pag-unawa ng kultura, politika o agham sa sinaunang Greece o Gresya? Tapos na ba ang lahat? Ipasa ang inyong mga papel sa unahan. At bilang inyong takdang aralin, kopyahin ito sa inyong kwaderno at ipasa ito bukas. Gumawa ng sanaysay na binubuo ng 200 hanggang 300 salita tungkol sa kung ikaw ay nabubuhay sa noong panahon ng ginintuang Athens, sino ang nais mong tularan at bakit. Isulat ito sa isang buong papel.